Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panakupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Adlaw na kita karong Miyerkules, mga igala. Happy to good, mga igala, no? Padulong na kita sa katapusan, no? Katapusan sa unang katunga, unang tunga sa tuig, mga igala, no? Sa tuang 2025, mga higala. So, daghan itong mga expectations, mga higala. Karong 2025, daghan ang mga nahitabo. No? Sige lang. Padayon lang gihapon no? Makigbisog, mga katambayan, no? Pakigbisog sa itong katungod sa mga tambay, mga higala. Charing. Tambay. Dati mo kung tambay, good, no? Karoon, lisod kining kod ba, no? Hindi na takatambay, ani mga katambayan, no? Charing. Bitaw mga katambayan, kamusta mo dira sa inyong lugar karon, no? Okay pa ba mo diha? Okay ba mo diha, no? Giulan na ba mo?
no, giulan ba mo? Okay, 34 degrees ba ito kaganiha ba mga higala no? Itong kainit at temperatura mga higala pero kagabi giulan ta, di ba? Giulan ta kay confirm mo itong mga higala no? Hinungdan sa kon is katong murag trough, the low pressure area dira sa may West Philippine Sea. No, kung asa natapsingan ta gamay. No, natapsikan ta. Pero na, isolated naman po ito kay nangutan ko sa kung among kauban diri mga higala sa technical no, among engineer diri. Di ulan sila dapitan sa kalinan, no? Basig dira dito sa bangkal mga higala, no? Dito ra gibundakan, no? Or ang sentrong bahin ng Davao City ang gibundakan og maayog ulan mga higala, no? Para kuan kay sig reklamo nga hastang inita nangitom na po charing. Bitaw mga katambayan na karong mga panahon ng mga higala, no? Disig magkasakit mga higala, no? Kay malagi na mo no, lisod magkasakit mga higala no kay kana una daghan nag-question no sa ato ang PhilHealth mga higala po niya isigutan ta na unya mga katambayan no kay medyo kuan pa medyo unya mga higala no medyo kuan pa so medyo kuan pa bitaw so dinhi na puta balik na puta sa katong kuan atong hisgutanan mga higala no kaning about sa kuan check sana ako kung email mga katambayan no, kung nababatay kuan din nabatay mga announcement na dapat i-announce. Unya mo din gamihan mo man wala di ay. So, mo to mga katambayan no, dini na punta balik na sa katong kuan mga ganun kaning being a kaning response ay kanang healthy mother bana siya to katong gi-discuss nato mga higala no to last gagahapon. Anyways mga katambayan no, I think very rare mga higala pero nanay mga storya na nagagula no sa social media. Okay, damo gid may gala no ng social media mo kun may gala is kan mo gud na sobra siya ka-saturated mga gala no nga sagol-sagol mga gala mo sometimes nga usahay pikion nilang storya mga gala it's because they have the access no. It's because mo na ang kuan mga gala mo na ang name venue mga gala para pagausan sila mga gibati no ultimo sa problema silang kabit silang bana no ilang bana nangabit gikuanan na nila no gihimo na ng venue nila mga katambayan pero hindi kani atong hisgutan na about sa kaning atong postpartum postpartum depression may gala ang postpartum sumala pa ni Google mga higala no ang postpartum mga higala mo ni sa itong mga katong mga nanganak no after nanganak na medyo na ang kasagaran makuha na yung postpartum asa to atong ang postpartum mga higala no sumala pa sa my.clevelandclinic.org mga higala no ang mo ni siya ang katong period after childbirth no kasagaran mga higala postpartum no kay diya pa na sa mo kuha na siya may na siya during the first 6 to 8 weeks may higala human sa delivery may higala no na hantod nga makabalik ang imuhang kuan no amo siyang postpartum stage mga higala no so ang kuan mga higala postpartum after na maghatag mga higala 6 weeks or 8 weeks mga higala so unsa man ginatawag nato nga postpartum depression no according sa Mayo Clinic mga higala dito sa international na kuan no ang overview nasigi ko na postpartum with BBB blues may postpartum depression may gala sumala pa dili daw ni siya character flaw or weakness na isa o kana daw siya may gala complication na ni sa paghatag mga higala o kining complication sa paghatag o kaning pagpanganak no so kung naay postpartum depression no naay mga prompt treatment daw mga higala nga makamay si mo symptoms mga higala ug makakuan no maka-appeal sa imong bata mga higala so
tawag po din nila, ang tawag po din nila is kaning ko ano, baby blue symptoms, no, mga week siguro no symptoms. So kuan after childbirth they can range. So isa sa mga kuan sa baby blue symptoms mga igal, alay pa rin baby blue di ay mood swings, anxiety, sad, irritable, tapos feeling overwhelmed, crying, kaya siya mo siya ang tapos reduced concentration, appetite problems, wag na lagi sa ko alagay tanan. Tapos trouble sleeping mga igala na from. Pero sa mga to kuan lang to siya, baby blue lang to siya, baby blue symptoms. Oh, mo na siya ang ang na siya differentiate siya na namanggoy ko ano pila to after or your baby is born after 2 weeks na kay mayngon ani nga mga kuan. Pero ang postpartum no abi nila nato nga basig ang kuan mo usually magud mga katambayan makuan na to ang postpartum sa baby blue. Mo na siya ang kuan. Bantog na medyo normal. Ang postpartum depression may gala ang mas intense ang symptoms day ani compared sa baby blue. No, mag-interfere with your ability to care for your baby or handle other daily tasks. No, symptoms usually develop within the first few weeks after giving birth. No, after man ka ng anak, mapila ka kwan na mag-manifest mga igala. Or pwede po siya magsugod mga igala earlier during pregnancy or later or up to a year after birth. Oh, pwede din na siya. So pwede gid din makon din ang postpartum gid mga igala bisan pagabuntis na ka. No? O babal, kuan man siya. Base ra ni sa akong gibasa from mayoclinic.org mga igala. So ang isa sa mga sa postpartum mga igala is ang depressed mood or severe mood swings, no? Sige hilak, no? Tapos kanang maglisod og kanang kuan, bantay or magband, maski magbanding man lang silang anak, ang baby, no? Tapos na siya kanang kuno detachment, no? Or withdrawing from family and friends mga igala. Tapos either mawalaan siya gana sa pagkaon or mukhaon siya daghan, no? Kanang dili itong usual mga igala. Tapos napod siya inability to sleep, pwede insomnia, pwede po siya matulog, sige lang katulog, no? Tapos kanang kuan siya overwhelming yung kuan, pero hindi siya kapoy kay siya gihapon mga igala. Tapos interesting na gini, ngano mo kung hindi mo ka mag-anak man do, tapos makapug ka mga anak diyan. Tapos sabi less interest and pleasure in activities you used to enjoy. Depression yun siya mga igala. So fear that you're not good kani usually may gala nga ay di mo ko ni mong ma'am kanang kwan sa kong ma'am ani wala mo ko ni mong maayong mama sa kong anak ala mo din na din. Tapos hopelessness, no? Tapos na feeling worthlessness, shame, guilt or inadequacy mga igala, or reduced ability to think clearly, concentrate or make decisions, no? So, wala restlessness, severe anxiety and panic attacks. Uy, thoughts of harming yourself or your baby. Look, kanang delikado. O ang may recurring thoughts of death or suicide. Ano siya mga sa postpartum mga igala. But anyways mga igala, linita sa ato ang kwan no kay syempre ato ang katagibasa ra nako tong kwan sa ato ang kwan no as kwan no work overview mga igala. Pero dito sa ato mga kwan mga igala no. High risk pregnancy specialist mga igala no sa Southern Philippines Medical Center aron explain tapos unsa ba ang buhaton mga igala no para dili siya makano unsa ba ginabuhat nila mga igala no in dealing with mothers na naipo nga makuan ang postpartum depression mga igala. Anyways mga igala ato na paminaw na mga high risk pregnancy specialist sa Southern Philippines Medical Center mga igala na sila Dr. Mary Lee Lim o Dr. Naomi Mondia. Paminaw na to. Apo. Okay. For postpartum depression, we in SPMC setup, we have our IPBM, the old mental hospital, diba? Those are the psychiatrists
So if we identify patients admitted in SPMC with having postpartum depression or postpartum psychosis, we immediately refer it to them. As long as we were able to rule out any organic cause of the psychosis or the depression. So we work with them. But if you ask us in the community, let's say postpartum na, nanganak na siya 2 or 3 weeks ago, and then the patient had postpartum depression, we cannot monitor them. Ano po yung signs na families should watch out para in identifying na may depression na pala? Ayun, saan sila makasig sila ng help sa inyo po, di ba? Signs and symptoms of postpartum depression. Opo, na families should watch out. Yeah, actually, it varies. The presentation varies. Hindi siya pare-pareho. Like example, I had one patient, she called me, "Doc, I am thinking of harming myself." And hindi alam ng husband. Hindi na-notice ng husband nun. She was the one who approached me. "I am thinking of harming myself and the baby." That's alarming already. So you have to make your intervention na as a caregiver of the patient. So depende yun. There are some na natutulala, they're just blank stares. And then they don't want to eat. Yung general lang tayo na presentation, they become easily irritable. They don't want to take care of their babies, which is very unusual, diba? So those are, makikita mo talaga that she is deviating from her usual behavior. So yun yung makikita ng mga family. But yung the challenging will be if walang kasama yung mother, na siya lang and the husband, and then the husband is working. Diba? So dun yung challenge on how will you be able to detect that patient having postpartum depression. So the presentation differ. So hindi siya pare-pareho on every individual. And message na lang po, Doc, para sa ating mga mothers na kakapanganak pa lang. Postnatally, we really encourage the support system of the family, no, to support the mother, no, especially if bagong panganak talaga. It's so tiring, no, for you to wake up every time you feed, no, per demand of the baby. So we really need the support system of the family. The coping will really follow, no, but the depression that you are talking about is it will be negative coping mechanism of the mom, no, for at least for more than 3 months, then it is very much alarming, and then you really need to go to the nearest healthcare provider, no. So yun yung ating for postpartum depression. It's alarming, especially kung sa generation ngayon, no, the coping mechanism is really well, we can say that their exposure to from compared to other generations is hindi talaga ganon ka well exposed ang ating bagong generation. So yun, yung support system, no, would really help, and early recognition, no, yung poor na ang kanyang hygiene would really is alarming also. Attitude niya towards the feeding baby, no, pati yung need niya ganit to wake up early every day would really make you question, is this normal? Okay, so we have to categorize it for if it really persists for about more than 3 months, then she really need to be supported, no, by a specialist already. Okay. You just have to tell them also, no, if pinapainitan mo si baby sa labas, you have to have sunlight exposure also. Postpartum to, ha. Hindi po ibig sabihin only the baby and then the father magbabanding sila, papainit sa labas. Because that's vitamin D. Vitamin D that will also help you regulate your hormone.
So, dapat lalabas ka, exposure to sunlight. And then sometimes hormonal yan because there's, the decrease na of the progesterone from the body. So they can go to their obstetrician if they're not comfortable with with the quote-unquote psychiatrist. Ayaw nila, dili ko mo ato din ha kasi basi ingon nga buang ko. Diba? May mga ganong thinking. So you can go to your obstetrician. Your obstetrician can help you deal with it and then kakausapin lang. Yun lang naman. Sometimes they will just look for somebody na gusto nilang kausapin. So they can, if they're comfortable with their OB, they can go back to their OB and then pour their hearts out. Their doctors will be very willing naman yan to listen. Very common kasi ang postpartum depression. So, mga katambayan, no, ang pahayag, no, ni Doktor sa ito mga high-risk pregnancy specialist mga sa Philippines Medical Center nga sila Doktora Mary Lee Lim o Doktora Naomi Mondia mga higala, no. So mo to siya mga higala na explanation, no. I hope na wapo to taas-taason pa nato na siya mga katambayan, no, nga medyo serious yun ako kanang masinsinang tanong, no, about postpartum mga higala. Well, very rare pa man noon, may although na istorya which dili na to pabutog nga taas ang numbers mga katambayan, no, kay lisod pud, no, kung diha pa ta mo action, no, kung nanay taghan nga naka-experience ni. Although namay ko na sa kay dahilan ani, no, ani postpartum. Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdom ning atong sibianan. Balik kita mga higala din sa patagupan sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ni Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala, no. Okay pa patantanan niya. Okay pa patantanan niya. Bito ay, hapit na po natin klase mga higala. June 16, magsugod ng klase mga higala, no, sa basic education mga higala. Samtang ang mga taga nasa kolehiyo mga higala, mapipaghuman sila ang klase mga higala. Ay nako. Anyways mga higala, mapiting bakasyon nila. So sulit-sulitin na, no, sulit-sulitin na ang inyong mga bakasyon mga besis, no. Itong mga high school, no, mga elementary high school, senior high school, no. Dato na senior high school, nagyapon na senior high school. Wala pa siya na abolish mga higala. It's because part na siya sa atong balaod mga higala, no. Sa enhance sa ito. Ito ang sa to. Enhanced Basic Education ba to? Enhanced Basic Education Act. Muna na yung mga higala, no? Republic Act 11713 mga higala, no? An act for the strengthening of teachers' education in the... Dili mo, Kato, nara. Republic Act 10533. Muna siya mga higala, no? So, muna na atong kwan karon mga higala. Kung naman gina siya, no, wala na abolish mga higala. Wapod na dugangan mga higala. Kaya di po pwede dugangan mga higala. Long kada kayo nagapataka, kayo patakalat, anak. Hinalang, no? Pataka, ragkalat na grade 13, grade 14. O sige, doon na grade 20. Nakalang. Pato na lang grade 20. No, para isagad na lang, grade 13, grade 14 pa man. Doon na grade 4, grade 20. Para everybody happy. Hindi ako bagulbul, diba mga ginikanan gani mga higala, no? Tapos paghuman, napay nagaingon nga, murag na-prove gapon nila mga higala, no? Magtibed, doon na to, nga, murag wala siya na-prove mga higala, no? Nga, ang senior high school can prepare the student mga higala, no, for college. No, kaya na pa magyapay-uban mga higala nga more on kuan. Hindi pa gid sila ready sa college. Sige, kablumbasa gani daw. Pero, ambot lang po da. Pero, actually, gina-intensify naman sila mga higala. No, research-based na ganing uban gani mga higala. Uban kay, di ba?
research-based man gani sila mga igala. Kay mo man na ang kuan target na pagkakulihiyo mga igala. Unsa pagkakuan nga dili ready? Basta siguro ready, ang readiness nila mga igala is katong pagiging tapulan. No? Pahimo na lang sa lain, magbayad na lang, di ba? Oh. So di, kakisa nang sayop sa curriculum, sa sistema, or sa kuan gid mismo ugali sa mga bata. No? Oh. As kon mo yung mag-akuan ha, na ako'y nakuan, mag-intense na research-based, ang ubang mga institusyon karon mga igala na kinahanglan maghimo sila ka ng mga feasibility study o gusto mo mga study. Di ba? Para makuan sila. Kasi yung dili andam. So una wala man mingon anang mga wala kay ni anang mga study atong high school mga igala. It's because napameto sa katong hantod 4th year lang. Pagkaron I don't know ha. Tapos dagdag ko mga reklamo ng mga senior high school mga igala nga makita nato sa post sa ilang social media kay sila. Kapoy na daw kay sila daw, senior high school pa lang daw. Well, wag mo man na ang they miss the point siguro. No, they miss the point nga mo na ang practice mga igala pag abot sa kolehiyo. Ay nako. Well, ana gina siguro sila mga igala. No? But anyways, mga igala din hita, no? Sama sa kong giingon kaganiya mga igala. Atong isgutan ng mga ubang services mga igala. Actually, ako mismo pangutan ng mga igala, no? Kay nalagi tayo nadungog nga rant about sa kaning sa PhilHealth mga igala, no? Tapos kanang rant sa PhilHealth, tapos atong ipangutan na gini mismo mga igala. Sa mga kategory, ano yung mga sakit. Pwede ba mag-avail? Kiningon si Ma'am Clea Ingat si Ma'am Clea earlier, kagahapon, itong ipadungog kagahapon na pa sa hospital, pwede na siya may maka-avail, immediate availment sa PhilHealth. But how? Moto lang ikan, pero magwa pa man kayo na klaro mga igala, no? Kaya na-miss na ko itong point mga igala, no? Siguro mo na, basta di maminaw lagi. Na-miss na ko itong point. Pero moto ipunta na ako mga igala, unsa pa dyan ang kategory, unsa akong magit pagkuan, no? So, and then, na-inform po ko nga na di mga bagong mga packages mga igala si PhilHealth mga igala, no? So anyways mga igala, di natamag langan mga igala ato na paminawan mga igala, no? Ang mga representative gikan sa PhilHealth mga igala una na dila mga igala ang ang si tawagan ni ang dahil lang no, una na PR officer mga igala sa PhilHealth Region 11 mga igala na si Ma'am Clea Guevara mga igala. Dahil lang, o katong isang mga igala na doktor mo guli si Ma'am Wilson. O ang medical specialist 1 no, sa PhilHealth 11 mga igala nga si Dr. Janelli Christine Remocalda. Paminaw na to. Ma'am of diseases na kuan lang dapat ka ng pwede magamit si PhilHealth. Opo, kategory kung unsang sakit lang dapat siya pwede na magamit ang PhilHealth. And unsa ba ang mga usual balikan na to, unsa ba ang usual na mga regulations o protocol para maka-avail ta sa PhilHealth? So, clarify ko lang po yung question, sir. When you say category na abay mga sakit na ay, kunwari, na kay dengue, pero 50 years old ka, hindi ka makover ni PhilHealth. Inana ba in terms of yes, that? Yes, ma'am, other illness na hindi covered sa PhilHealth. We have, as Clea mentioned, at more than 9,000 covered na mga sakit, no, and benefit packages. There are, of course, mga limitations. For example, the facility that you went to has to be a PhilHealth accredited facility aron makaklaim ka og PhilHealth. For example, on topic na lang ta,
If you're a high risk imo pregnancy, katong ginaingon ni Doc na more than 35 years old or less than 19 years old ka sa imo ang pagbuntis, dili ka pwede sa lying in. So, dili na siya covered with PhilHealth. If you have other medical conditions such as hypertension with your pregnancy, dili ka pwede sa lying in. So, basically, pag high-risk pregnancy siya, dili dyan siya pwede sa lying in. And therefore, dili po siya maklaim sa lying in. There are other diseases as well na naa siya mga qualifying or eligibility criteria, no? That is for our Z-benefit packages. Opo, sa Z-benefit packages naman siya. So, there are specific eligibility criteria for each benefit package. All you have to do is go to our contracted facilities, one of which is SPMC, look for their Z-Ben coordinator, and then they will assess you. No? How about other illnesses, ma'am, like, kunwari, diarrhea or dehydration, mag-qualify ba siya? Yes, as a case rate. So, for acute gastroenteritis, diarrhea, sa protocol kasi sa CPG, admissible lang ang patient if there is moderate dehydration. So, pag mild lang kasi yung dehydration and able to intake oral fluids and food naman yung patient, pwede na siyang hindi i-admit. So, therefore, ang covered lang ni PhilHealth during admission is yung may mga diarrhea plus moderate dehydration. However, we have other benefit packages naman such as your OECD package. That is our new package, yung outpatient emergency care benefit package. If ang stay mo is in the ER lang and less than 24 hours, so pwede kang makover. So for example, diarrhea with mild dehydration, so dili pa ka ipa-admit sa imuhang doktor, pero there was management in the ER sa isa ka level facility, covered na gihapon ka ni PhilHealth. Pwede po na if dili pa kayo lala imong diarrhea, pwede ka mo add po sa imong konsulta package provider. So we have varying options for varying cases. How about asthma, ma'am, na murag dili na kaya sa mga tambal o tapos need ng emergency attention or emergency medical attention, qualified po ba siya? Yes po sir, we have inpatient benefit package for asthma. Ano lang siya ma'am, less than 24 hours? Less than 24 hours, it's pwede ka ma-cover sa OECD package in a level facility. So level 1 to 3 facility po sir. Wala na siya ang murag kanang matawag ba ito category, ma'am, or unsa ba na? Siguro, balik sa classification of benefit packages. General classification, which is na-mention na po kanina ni Doc Jan, we have the outpatient benefits. So, outpatient benefits that could include the consulta, monitoring ng consultation, primary care benefit, and then maabiyan na siya sa mga consulta providers natin. Then we also have the OECD, bago lang siya, outpatient emergency care benefit package. So, mga cases na nasa ER, in a level facility na manage, covered na po na siya sa PhilHealth. And then, natin po ginatawag na inpatient. So, inpatient benefit packages, meron pong requiring admission. So, majority of our case rates are under actually the inpatient benefit package. So, naa siya specific na case rate, depende kung saang diagnosis or procedure na buhaton. And the general rule or requirement is at least 24 hours na admit ka for inpatient benefit. And then we also have special benefit packages like the Z benefit for catastrophic illness, mga cancer-related illnesses like breast cancer, prostate cancer, leukemia, among many others. Dako-dako siya nga package, ma-avail na po sa mga contracted hospitals and facilities. And we also have our SDG, Sustainable Development Goal benefit packages. I believe our maternity-related benefit packages are under this classification. So, katong in support sa Sustainable Development Goal to reduce or to eliminate maternal mortality rate na ay maternity benefits ang PhilHealth. And then we have other, animal bite package, we also have the OHAT, outpatient HIV/AIDS treatment package, the TB, deaths package, hemodialysis package, and so many more types of other benefit packages. So, palang isipon is that for a particular condition or illness na ano siya equivalent na
package or case rate na pwede ma-avail from PhilHealth? Last na lang ma'am, gusto lang sa murag na kuan ko ani OECD kay bago. Very new ni siya. Can you walk us through ma'am no sa process sa pag-avail ani? So the OECD package was launched as our anniversary gift to all our members. No, it started in February 14, 2025. You can avail of this package in all our level facilities, level 1, 2, or 3 facilities. Basically, kung kailangan mo og management or care na limited lang sa ER, so dili mo kailangan i-admit, pero dili po siya ma-cover sa among other outpatient benefit packages, pwede na ka ma-cover sa OECD package. Our case rate for that is, or our payment mechanism for that is fixed fee schedule. Meaning, unlike our other benefit packages na case rate, meaning, for example, like what was mentioned kanina, pag newborn care package, that's 5,000 pesos. Ito sa OECD package, fixed fee schedule siya, meaning we assign an amount for every service. Kung, for example, CBC is 150 pesos, tapos 3 times ka na CBC in a span of 24 hours, yung sustain mo sa ER, we will cover all katutsyatan na, no? Katong tulo ka CBC package na to. There are 340 services under the OECD package. Yes, depende po. Oh, okay. So, mo to mga igal, ano? Ang pahayag sa tong PhilHealth Region 11 mga igal. So, hopefully mga igal, no? Klaro, no? Klaro gino kay. Kung dili klaro, pwede mo mangutana sa ubos. O ato nang basahon. Pumasahon na ito ang mga igala, no, ato nang ipaabot sa ilahang opisina mga igala. Anyways, mga katambayan, wala tayo igong oras sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hantod sulod o usab, daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.